Hello mga ka-Feed Bro! Nandito tayo ngayon sa probinsya ng Eastern Samar. Kasama natin si Sir Danny Opriasa. Sir Danny, kumusta? Okay lang, sir. Balita ko, dami nang pumupunta dito, mga backyard racers, upang bumili ng iyong mga biik. Ano po yung meron sa farm nyo? Dati kasi wala nito. Dalawa lang nga inahin. Isang bahay lang. Mas medyo nadagdagan. Tapos ito ngayon bago ko na ginawa. Kung mapansin nyo, mga round timber lang po dito sa pang-ibabaw. Pero ginawa ko ng bakal para durability naman po. Parang yung setup, sir, is pangbabuyang walang amoy talaga. Ang pagkakaiba lang nito, ang pagka sinabi kasi ang popular or familiar nila dito, pagka sinabing babuyan na walang amoy, ay gumagamit ng ipa. Tama yon, gumagamit ng ipa. Talagang less ang odor doon, walang amoy. Pero pwede rin naman cemented lamang po. Pero ang design, mayroon kang wallowing pan ka pa rin doon. Tapos, disim din, di rin mabaho. Dahil yung ating feeds talaga, ang feed po talaga ay hindi mabaho. Proven po talaga. Proven no? talaga. Given na kahit yung flooring ng kulungan natin is sementado. Sementado lang, oo. Ayun. Ito, kalilipat lang dito. So, mapansin mo, dito pa sila tumae ngayon dahil kalilipat lang. Pero later on, doon at... Di nga maamoy, sir, ano? Kahit may mga Kahit, dumi siya. Hindi pa amoy talaga, hindi mabaho. So, yun ang proof talaga na ang pinto ay hindi talaga mabaho. Opo. In terms naman po sa fattening operation nyo, may sinusunod po ba kayo ng feeding guide? Mayroon po, oo, mayroon po. Kung ano po ang sinasabi ng Feed Bro na feeding guide or feeding system nila, sinusunod ko lang po yun. Opo. Okay lang po ba malaman kung ano pong feeding guide yun? Okay, ang budget na sinasabi nila sa isang ulo, no, sa isang biik. From the time na mawalay siya hanggang ma-dispose, ang sinasabi nila is 4 lang na sako. 4 na sako. Ang kakainin. Ilang kilo po yun? Na kailangan tumimbang siya mga 90 pataas. Ayun. Pagdating ng pagka na-consume niya na ang 4 na sako. Doon sa 4 na 'yon, isang Prolin 300 which is 25 kilos, and then tapos noon Prolin 400 starter, 1 bag 50 kilos. Tapos noon kasunod ay Prolin 500 dalawang sako na tag 50 kilos. Bali 175 kilos na po yun. Tapos plus yung finisher na kalahating sako, 25 kilos. So lahat-lahat is 200 kilos. Ayun. Sinasabi nila kung makonsume na yan, ay ibenta na at magna 90 kilos. At dito naman sa akin, ay talagang nasobra pa. Nasobra pa? Oo, Ayun. naabot pa ng 110, 105. So, ibig sabihin, sir, mas lumaki yung kita natin kasi mas mabigat yung timbang niya. Mas mabigat, siyempre, mas malaki ang kita. Ayun. Na-design pa rin naman ang amount na ibinigay mo. Alright. Sir, bago pa yung kulungan nyo, okay lang po ba malaman kung ano po yung sukat nito at mga materialis na ginamit nyo? Okay, ang sukat nito is 4 by 5 meters. Good siya ng 10. Tapos, ang materialis ko nito is mamurahin lang, mga round timber lang. At dito lang namin nakuha sa itong aming kapaligiran dito. So, medyo nakatipid-tipid ako dito. Speaking of nakatipid, sir, mga magkano na po kaya yung nagastos nyo dito? Nasa mahigit 150. Mga 150,000. Kasi mahal po itong bakal, tapos yung simento. Anyways, pang long term naman po, ano? Siguro medyo durability, medyo matagal. Ayun. In terms naman po sa feeding system, medyo nakita ko si basa yung pakain. Ano pong tawag nito? Sinusunod lang po namin dito yung fermentation na ng Pedro, fermentation na technology nila na kailangan basain. Tapos ang pagbasa nito mayroong ratio na itinuturo nila. 1:3. So 1 part of feeds and then 3 part of water. Tapos sabi nila babad daw ng mas maganda 8 oras hanggang 12 oras bago ipakain. So yung ginagawa ko lang, sinusunod ko lang yon. At tinanong ko nga kung bakit babarin ng ganong katagal. Inaalala ko baka mamaya bumula. Or kasi masira. po dati ibang feeds yung gamit nyo and then hindi nyo sinusunod. Hindi walang doon. Kasi kung ibabad yon, mga 3 hanggang 4 na oras nang bubula na sa ibang feed brand. Ngayon, sinubukan ko. Ngayon sabi nila ng Pedro,
mas lalong maganda kung mas lalong tumatagal ang pagbabad dahil yung probiotic nagiging nagmumultiply ng mas madami pagka ganong katagal. Super, napakaganda. Sa pagpakain mo pa lang, marami na rin ang tubig na nakukonsume. So, advantage. Ayun. So habang tumatagal, lalong Sumasarap. Mas Sir, maganda. pansinin ko sir, may tubig yung swimming pool. How often po kayo naglilinis or nag-change po ng tubig? Once a day. Once a day. So, kailangan din papalitan mo araw-araw. Kasi siyempre ang dumi doon naman, tapos yung ihi. So, siyempre hindi na maganda yun pagka tumagal. So, kailangan palitan mo araw-araw. So ibig sabihin po, swimming pool doon na sila naliligo? Doon na po sila naliligo. Ang kagandahan dyan sa mayroong ganyan, ang advantage mo, yung baboy mismo ang nagdidetermine ng kanyang pangangailangan. Kung gusto niyang doon lang sa malamig, doon lang siya bago umahon kung ayaw na nila ng malamig doon. So, ganun po. So medyo curious lang ako about swimming pool. Mas nakakatipid po ba tayo kung swimming pool yung gamit natin? Mas nakakatipid po ba tayo in terms sa tubig pag swimming pool yung gamit natin? Opo, nakakatipid po tayo. Kasi once na napuno na yan, or tulad ngayon, itong grower stage, kailangan mga 4 inches lang ang lalim. Pagka naibigay mo ng 4 inches ang lalim dyan, yun na lang po ang tubig na kailangan mo. Hindi ka naman maglilinis dahil ang mga baboy nandun lang naman sila maghuhugas sarili nila, andun dudumi. So wala ka ng oras na masyadong naigugugol dyan. Ayun, so mas nakakatipid Nakatipid po ka sa ng oras, pati yung tubig. Kailangan din lang mayroon kang available parati na tubig doon sa nipple drinker. Ayun. At saka napapansin ko, kulang na nang nagkakasakit. Wala masyadong nagkakasakit. Walang masyadong nagkakasakit. Ayun. So ibig sabihin sir, mas nakatipid tayo no, ng mga gamot. Yung mga gamot, oo. At saka kung may mga nagkakasakit, kumbaga dito sa lower stage pa nila, ina-advise ng FeedPro na mga herbal lang muna ang gamitin. Kasi nga, gusto nila ma-maintain yung natural meat. Approach na natural meat. Oo, Alright. Sir, lastly, ano po yung pwede nating ma-suggest or ma-recommend dun sa mga nag-aalaga or pa-start pa lang po no, ng pag-aalaga ng mga baboy? Okay, doon naman sa mga sa mga nag-aalaga or nagsisimula, ang advice ko sa kanila, kung magsisimula man kayo, piliin nyo na yung magandang lahi, magandang pakain, dahil ang hinahanap natin dyan ay profit. Kailangan yon, genetics, nutrition na maganda, which is FeedPro naman ang i-recommend ko para yung profit naman ay Mas attainable. Ayun. Attainable. So Sir Dan, thank you so much po no, ng iyong oras no, sa pagbabahagi ng iyong experience tungkol po sa baboyang walang amoy at FeedPro at sa pag-welcome po sa amin dito sa farm nyo.